Alright, another day, another reaction video tayo mga kapatid sa mga nagbabagat, nagiinit na balita ngayon mga tol. At ito'y may kinalaman pa rin syempre no, sa ating soberanya na pilit inaangkin ng mga bansang hindi makontento sa kung ano man ang meron sila. Eto mga kapatid mula sa GMA Integrated Resupply Mission sa BRP Sierra Madre. No, pinag-aaralan daw mga kapatid no na isabay sa aktibidad kasama ang ibang kaalyadong bansa mga tol. No, ibig sabihin kapag magre-resupply mission tayo doon mga tol, isasabay na natin 'yon kapag meron tayo halimbawang joint patrol parang gano'n. No, gano'n kasi isasabay daw sa aktibidad kasama ang mga kaalyadong bansa. Usually naman ang nagiging aktibidad natin yung mga joint patrol na ganyan So doon isasabay. Kasi kapag meron tayong mga kasamang bansa mga tol at base na rin no sa mga nakita natin itong nakaraan, umaaligid-aligid lang ang China. Nakatanaw lang sila mula sa malayo. Hindi sila makalapit mga tol kapag may mga kasama tayong bansa, lalo na yung mga malalaking bansa mga tol. So pinag-aaralan mga tol para maiwasan yung tensyon at paglapit nila sa atin at maulit yung nangyari tong nakaraan, isabay na lang natin sa aktibidad no. Bago natin to simulan, ikaw pabor ka ba doon sa bagay na gano'n mga kapatid no? Pwede ka mag-comment sa ibaba. Alright, so itong panonoorin natin mula to sa GMA Integrated, samahan ninyo ako mga tol. Pero bago yan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction and commentary video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Pinag-aaralang isabay sa isang aktibidad kasama ng mga kaalyadong bansa ang susunod na resupply mission sa BRP Sierra Madre. Kasunod pa rin yan ng agresibong pagharang ng China sa nakaraang misyon. Nakatutok si Chino Gaston. Yun yung pinaka-latest na talagang matinding ginawa ng China sa atin, which is may naputulan ng daliri sa hanay ng ating mga kasundaluhan Ano? Hindi pumapalag to. Kaya yung sinasabi ng China na ano tayo, nagpo-provoke tayo at tayo yung nagsisimula ng gulo. Tingnan mo naman. Hindi tayo pumapalag dyan mga tol. Di na nasundan ang resupply mission na ito noong June 17 mula nang gipitin ng Philippine Navy ng 8 Chinese Coast Guard rubber boats, small craft at 3 missile boats ng China. Stop! This is our territory! Winasak ng mga Chino ang mga rubber boat ng Pilipinas at nasugatan ang isang sundalong Pinoy. Grabe. We are going to do the RORE as routinely and as possible, but we'll wait for the National Maritime Council to give us the appropriate guidance in terms of timing, in terms of other issues, and the DFA and the NMC. May target date? Wala pa. Kaya ang mga sundalo sa BRP Sierra Madre nabubuhay sa huling supply na inairdrop noong unang bahagi pa ng Hunyo. Grabe, ang tagal na noon. Unang bahagi ng Hunyo. July 17 na ngayon. Sapat pa yan. Sa ngayon, Tagal na noon. na inairdrop noong unang bahagi pa ng Hunyo. Sapat pa yan. Sa ngayon, ayon sa AFP. Pero pinag-aaralan na nito ang paghingi ng tulong sa mga kaalyadong bansa para isabay ang resupply mission sa isang Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA. Sa ganyan, sabay-sabay naglalayag ang mga barko o nagpapatrolya ang mga eroplano ng mga kaalyadong bansa Ayun gaya na nga. ng US, UK, Australia at Japan. Walang ya. US, Australia, Japan kasama ng Pilipinas nagpapatrolya hanggang tanaw lang sa malayo tong bansang China. All options are being discussed on the planning table. Once finalized, this will be submitted for approval. Tinanong namin ukol dito ang US Embassy. Ayon sa kanilang tagapagsalita, bilang kaalyado ay nakikipagtulungan ang Pilipinas at Estados Unidos sa iba't ibang mga issue. Sa pulong kanina ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. at US Joint Chiefs of Staff Chairman General Charles Brown, natalakay ang susunod na balikatan exercises at ang nakatakdang pirmahang General Security of Military Information Agreement o GSOMIA. It will also involve other upcoming talks in terms of our compliance with the GSOMIA and other matters in terms of our partnership with the US. Alam niyo mga tol, no, hindi ako pabor kung ang gagawin ng Pilipinas every time na meron tayong resupply mission, magpapasama tayo sa mga kaalyadong bansa na tila baga parang isang batang
magpapa-escort, no, sa kanyang mga big brother. Kasi parang lumalabas mga tol, talagang wala tayong ano eh, wala tayong yagbols pag ganun eh, no. Pero kung ang gagawin natin, isasabay natin sa mga aktibidad katulad nga ng mga maritime patrol, kahit papaano meron tayong ano diyan eh, sinasabay lang natin, 'di ba? Pero ang ganda nung discarding 'yun mga tol. Wag lang yung tipong kahit walang aktibidad, tipong wala naman talagang activity tapos magre-resupply mission tayo. Uy, samahan nyo kami, tara, inaharas kami ng Chinese, samahan nyo kami. Hindi magandang pakinggan eh, no? Pero kung isasabay lang natin siya, pareho lang halos, pero kung isasabay lang natin siya sa aktibidad, pwede pa eh. May excuse pa tayo about sa bagay na ganyan eh. Samantala, mananatili sa North Luzon ang mga medium-range capability missiles ng US na patuloy na inaaral gamitin ng mga taga-Philippine Army Artillery Regiment. Sa kabila yan ng pag-alma ng China at Russia sa pananatili ng US missiles sa pangambang sila ang tinatarget ng mga ito. Talaga, ang mga gumagawa ng mga kabaluktutan, natatakot din sa sarili nilang ano, multo eh, di ba? Alam nyo mga tol, etong ginagawa ng China, eh, malaya kasi sila dahil wala pang masyadong umaano sa kanila eh. Tawag dito yung kumukundi na sa kanila, puro hanggang salita lang mga tol eh. Pero may nakita kasi kung balita dati, no? Ito sa GMA pa rin to, no? 7 years ago na to mga tol. Ito sabi ng China mismo. Kailangan magdeklara ng giyera ang US bago magawang harangin ang China sa island sa South China Sea mga tol. Sabing ganon. Ito pakinggan natin tong balitang to mga tol. 7 years ago na to pero tignan natin. Samantala, nagbabala naman ang China na kailangan daw munang magdeklara ng giyera ng Amerika bago nila ibigay ang mga inaangkin nilang teritoryo sa South China Sea. Bago ibigay. Anong ibig sabihin nun? Kailangan muna magkaroon ng giyera mga tol bago nila isuko? Bago nila ibalik yung mga inaangkin nilang teritoryo? Balitang hatid ni Tina Panganiban. So kailangan talaga muna mga tol magkaroon ng giyera. Yun ang gusto ng China. Di ba ipinipilit ng ibang mga expert daw na kailangan daw makipag-usap sa China para mabawasan ng tensyon, di ba? Para mawala ang tensyon. Pero hindi natin mababawi yung mga inaangkin nilang teritoryo. Halimbawa, Scarborough, dahil yan, kontrolado talaga nila ngayon yan, di ba? At marami pang ibang mga isla rito sa West Philippines ang kontrolado nila. So hindi pala talaga makukuha to sa mabuting kapakiusapan, di ba? Kailangan talaga muna magdeklara daw ng giyera ang Amerika bago nila ibalik. Ibabalik din naman pala nila eh. Kailangan muna daw magdeklara ng giyera. Perez. We should also acknowledge the realities about China. China's island building in the South China Sea is an illegal taking of disputed areas without regard for international norms. Harangin ng China sa mga itinayo nitong isla sa pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea. Ito ang mungkahi ni Rex Tillerson, ang nominado ni US President-elect Donald Trump na maging Secretary of State. Ulitin natin mga tol 7 years ago na to. Meron lang tayong kinukuhang punto. Sinabi niya ito sa kanyang confirmation hearing sa harap ng Senate Foreign Relations Committee. Pero nabalitaan ito ng China na agad umalma. Giit ng Chinese Foreign Ministry, may karapatan silang gawin ang anumang aktibidad sa loob ng kanilang teritoryo. Gayunman, handa raw ang China na makipagtulungan sa sinumang magiging susunod na US Secretary of State para isulong ang pagpapabuti ng relasyon ng China at Amerika. Maging si US President-elect Donald Trump, pinuna ang anyay panlalamang ng China sa South China Sea. But Russia and other countries, including China, which has taken total advantage of us economically, totally advantage of us in the South China Sea by building their massive fortress. Total. Sa editorial ng Global Times, isang tabloid na pinatatakbo ng gobyerno ng China, sinabi nitong kailangan muna maglunsad ng giyera ng Amerika bago nito maharang ang China sa mga isla sa South China Sea. Sinabi ng Malacanang na dapat igalang ang personal na paniniwala ni Tillerson at hintayin na lang ang mga policy pronouncement ng papasok na Trump administration. So sa madaling salita mga tol, putulin na natin yan dyan. No, hindi talaga ibabalik ng China mga tol yung mga inaangkin nila o hindi nila kikilalanin ang umiiral na batas tulad ng UNCLOS, International Law, kahit na alam ng buong mundo mga tol na talagang
Walang basis walang basis talaga yung mga inaangkin nila, yung teritoryong inaangkin nila na 9 dash line. Hindi talaga siya kinikilala ng mundo mga tol, bukod tanging sila lang ang nag-i-imagine nun. So hindi sila madadaan sa pakiusapan mga tol. Kailangan daw muna magdeklara ng gera ng Amerika bago sila harangin o bago nila ibalik mga tol. Yung mga inaangkin nilang teritoryo mga tol. Sa madaling salita, talagang dun at dun papunta mga tol bago sila tumino. Natin mahanap ang kapayapaan, isang kaguluhan muna bago mahanap ang kapayapaan. Grabe tong mga inchik na to mga tol, no? No? Anyway, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo? 7 years ago na to mga tol and fortunately walang nagdedeklara ngayon mga tol at mapayapa tayo. Pero sana mga kapatid, magbago ang utak ng mga itong komunistang bansa mga tol ng China na hindi na sana umabot pa sa magdedeklara ng gera. Kasi ang US mga tol, pag nagdeklara yan, talagang uulan ng uulan talaga ng strike. Hindi yan yung tipong nagbibiru-biru lang mga tol. Bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.